Ano po yung mga yan? Yan ba anak? Yan yung mga tatakbo para sa eleksyon. Gaya ng mga tito mo, di ba? Tumakbo silang kapitan. Permanent na po ba yan tay pag tumakbo sila? Di po ba pwede yung mag-back out? Parang ako nung ayoko na pong sumali sa program namin dun sa school. Pwede pa naman anak. Siyempre, una sa lahat, dapat mag-file muna sila ng COC or yung tinatawag nating Certificate of Candidacy. Pagkatapos nun, pwede din nila yun bawiin. Sabi nga, under Section 78 of Batas Pambansa bilang 881, otherwise known as the Omnibus Election Code or ang Election Code sa madaling salita, sabi dito that a person who has filed the Certificate of Candidacy may, prior to the election, withdraw the same by submitting to the office concerned a written declaration under oath. Ganun po pala tay, pwede po pala silang mag-back out. Akala ko po kasi dati na once mag-file sila, final na po yung pag-file nila ng candidacy. Oo naman anak, di mo ba nabalitaan sa TV nito lang yung sa Benguet Abra? Dami daw nag-withdraw doon ng mga punong barangay, SK members at SK chairpersons, pati na rin ibang members na nagbalak tumakbo para sa naralapit na eleksyon. Sa kaya sa panak noong 2022 elections natin, noong una, 97 yung nag-file ng kanilang Certificate of Candidacy. Tapos biglang ang natira na lang ay 15 para sa pagkapangulo. Pati sa Vice President at Senatorial bets, kumonti din ng bandang dulo. Gawa nga na sipag-withdraw na sila. Tay, ano naman po yung narinig ko, yung tinatawag nilang liabilities? Ano pong mangyayari dun? Yung civil, criminal, and administrative liabilities pa. Naalala ko yung sinabi dati ng tito mo na abogado. Sabi niya na yung filing of a withdrawal shall not affect the civil, criminal, or administrative liabilities the substituted candidate may have already incurred. Parang yung sa isang case sa Pilar versus Comelec, sabi dun na he shall still pay a fine for his failure to file his statement of contributions and expenditures. Ganun po pala. Paano naman po yung proseso nun? Kahit saan po ba pwede silang mag-file ng withdrawal? Pag ayaw na po nilang tumakbo? Bale dun anak, naalala ko yung pagkasabi ng tito mo pwede daw direktang i-file sa main office ng Comelec yung kanilang withdrawal. O kaya sa Office of the Regional Election Director concerned or sa Office of the Provincial Election Supervisor ng probinsya kung saang munisipalidad siya napapabilang. Ganun po pala tay. Wait, last na po tay. Paano po pag namatay or na-disqualify naman po yung candidate, ano pong gagawin? Pag ganun anak, yung pwede lang mag-file ng Certificate of Candidacy para palitan sila yung tao na kabilang sa kaparehong political party nung namatay at dapat certified din siya ng political party na yun. Dapat not later than midday ang pag-file nila. Tapos kung malanganin na bago mag-eleksyon o kalagitnaan ng eleksyon mangyari yun, pwede itong ma-file kahit sa ang Board of Election Inspectors sa political subdivisions kung saan siya naging kandidato. Dapat din tandaan na yung substitute ay di naman kailangan na member ng political party concerned prior ng kanyang nominasyon as political candidate. Grabe tay, ang dami kong natutunan. Di pala ganun kasimple ang pagtakbo sa eleksyon. Pero mas lalo pala na hindi din simple ang pag-withdraw. Salamat po sa lahat ng impormasyon tay. Oo anak, ganun talagang eleksyon. May proseso lahat. Walang anuman, sana marami kang matutunan sa pag-uusap natin. Tara na at para makauwi na rin tayo agad sa bahay.